Hello, maganda pa rin tayo mga kabertudes. I'm here and I'll be back. Pasensya na kayo kasi lagi akong busy personal at marami rin akong kausap sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Mga kabertudes, mag-ingat po kayo palagi tayo sa lahat ng mga parating at dumarating na mabibilis at di inaasahang mga pangyayari at nangyayari sa ating bansa at sa ating bawat lugar. Kaya mga kabertudes, tignan natin yung mga update natin ngayon. Matagal na ako hindi nag-video, kaya ngayon lang ako magbigay oras sa inyo para makasingit din ako sa pagbibigay ng upload sa inyo ng videos ko. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, pumunta kayo sa aking YouTube channel at inyong subscribe at join na rin kayo. At maraming salamat sa nananatiling nakasubscribe sa aking channel at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. At titingnan natin ngayon ang ating mga update na mangyayari at nangyayari sa ating bansa sapagkat super gulo. Sinabi ko na yan sa inyo na daming magugulong at mangyayari pa magaganap sa administrasyon ngayon. Kaya kung mga naaalala nyo sa aking videos noong mga nakaraan, ang mga politiko, mga politics system ay magulo. Sa loob ng 6 na taon, puro lang sila politics, no? Politics issue, labanan, at saka walang nagagawa sa ating bansa, walang naitutulong na mangyayaring maganda sa inaasahan ng mga taong bayan ng bawat Pilipino. Ngayon, patuloy lang na tumataas ang mga bilihin, gasolina, kuryente, at lahat ng mga financial problem. Yan ang pinaka-big. In general, yan ang sinabi ko sa aking mga last video na general ng financial problem na magiging issue. So, ayan, ang dami ng mga nagada. No? Ingat kayo mga kabertudes. I love OFW. Shout out sa lahat ng mga OFW, ng mga kliyente ko sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtitiwala sa aking mga kakayahan at karunungang gabay ng tagumpay. Nawa kayo ay magtagumpay din. Kayo ay samahin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos. Yan. So, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa. Mamaya ko na lang gagawa ng video yung update natin kay President BP Sara Duterte at sa Pamela Duterte. Alright, ang kalagayan ni PRRD. So, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa. Ayan ha. The number 1 card is kagulo na sa Malacanang o sa Palasyo, the tower. Tinamaan na ang tower dahil sobrang gulo, sobrang dilim. So maraming mga problema na darating at pinagmulan at doon nagmula sa Palasyo ang mga problema ng ating bansa at mga administrasyon na nagmonitor, mga nagpagana ng mga kapangyarihan, no? Sobrang gulo sa palasyo, sobrang gulo ng mga samahan nila, sobrang gulo ng mga tao doon na mga nasa palasyo, no? Sila ay magwawatak-watak, sila ay mag-aaway-away sa bandang huli dahil kanya-kanya na silang tago. Sinabi ko rin yan sa lahat ng aking video na parating na ito na yung second quarter of the year 2026 na napakabilis ng lahat ng mga mangyayari. Mapapagod at mapapagod din sila sa kanilang mga maling pinagpipilitan at pinipilit pa muli sa mga kaguluhan. Mas iniuna pa nila ang awayan sa ating politika, mga politics system. Mas inuuna pa nila yan. Sa loob ng 6 na taon, dyan lang iikot ang mundo ng administrasyon.
na sa lahat ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Subalit, yan ay walang kasiguraduhang magwawagi sa bandang huli dahil masigit pa rin na mananaig ang kabutihan kesa sa kasamaan. Kaya malapit na mawasak ang tore ng Malacanang, o ibig sabihin may mga bababa, aalis, tatalsik, or kung saan silang mapupunta. Sa sobrang gulo, sa sabog, then parang magwawatak-watak na sila. So yan ang mangyayari ngayon sa ating administrasyon o sa Malacanang. Dahil dyan, apektado talaga ang ating bansang Pilipinas sa kaguluhan mula sa palasyo. Ayan, mula sa ating Pangulo o administrasyon ay mayroong maraming hindi magandang mangyayari. Sobrang parang sinukloban na sila ng langit at lupa ngayon sa sobrang problema, sobrang stress na sila at sobrang suffocation na sila ng mga negative. Kaya abangan nyo na maaaring magkaroon ng panibagong Pangulo. Ha? Kaya abangan nyo. Yan, next card, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Okay, isang queen ang maaaring papalit sa ating Pangulo kapag napababa na si President Bongbong Marcos. Ano? I don't know, that's the clue, pero alam nyo na kung sino yung papalit na Pangulo. No? Queen. No? At nauudlot yung mga takeover, and then yung may mga pumipigil na maupo si President PP Sara Duterte sa kanyang pagpapalit o dapat na maging maagang pagpalit sa ating Pangulo, no? At mananagot ang dapat managot at malapit na. Konti na lang, hintayin na lang natin para masalba ang ating bansang Pilipinas, no? Ayan. Queen na naman, ibig sabihin, napakalaki ng sa sacrifice ni President BP Sara Duterte o ng mga babae o kababae, hindi lang sa presidente to, kundi sa mga ang kababaihan ngayon, ang mga nagsasacrifice about the financial problem. Yan. Kaya napakalaking problema ang financial problem ngayong quarter, ng first quarter and to third quarter ng year of the 2026. At mag-ingat dahil marami tayong nakikita kung anong tindi ng init ngayon, siyang tindi ng tag-ulan na darating. Kaya mag-iingat kayo mga kabertudes at sa lahat ng aking mga manonood at sumusubaybay ng aking channel. Happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. So okay, kailangan ng mga Pilipino na magbalanse o mag-adjust. Sobrang problema sa financial, paikot-ikot ang financial, pabalik-balik, ngunit ang tao ang umiikot sa pera at dahil sa pagpapaikot ng pera ng mga politiko, no? Ang daming problema sa financial, puro financial to nakikita ko dito na problema ngayong third quarter, the last of second quarter and then the third quarter. I don't know what is the next fourth quarter, no? Tingnan natin. So ayan, puro na lang mga supwena ang issue o kaya invitation. Maraming mga dokumento o problema, puro mga suportahan o support sa mga financial at saka problema sa financial at saka yung mga issue tungkol sa invitation o sa judgment, ano? Ang daming kaso, puro kaso ang issue. Ayan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga taga-suporta ko, at kung kayo ay nabitin, abangan nyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo, and thank you so much, and thank you very much sa lahat ng hindi pa ako nakakausap at gusto kong makausap. Mag-chat and call lang po kayo sa 0962-6155424. Ayan, maraming